Okay, so ito yung ating panglimang laboratory sa Identity and Access Management ng Azure. So kahapon, so nakaraan ay gumawa tayo ng user using PowerShell. So ngayon gagawa naman tayo ng user. Maraming users using PowerShell. So yun. Okay, so start na tayo. Okay, so first thing to do is, of course, i-connect tayo sa Microsoft Graph, sa MG Graph. So ito yung command. So once nag-connect tayo dyan, ay ilalagay natin yung ating global admin. Okay, so once na kapag-login na tayo, set up na natin yung MFA, nakalagin na tayo, check natin. So check natin kung may mga users ba sa tenant natin, kung nasa tamang tenant tayo. Yan, so yan natin to. So yan. Okay. Right. So ngayon, next na gagawin natin ay meron na kasi ako nakahanda dito mga CSV file. So, gawa tayo CSV file. Okay, buksan lang natin. Yan. Ito yung mga CSV file. So, kung nakikita nyo, wala siyang password, no? Kasi hindi niya nako-convert itong password. Kapag nilagay natin dito, ay magkaka-error yan. So, mamaya may gagawin tayo dun sa script para makilala yung string ng password. So, yun. So, ito lang yung mga requirements. So, UPN, display name, given name, surname, mail, nickname. Pwede tayo mag-add dito ng job title. Ayun, job title, ano ba, office, mga ganun. Pero ito lang yung pinaka-basic. Okay. So, yan. So, si James Smith. Gagawin natin si James Smith, si Joe Doe. So, tatlong user yung i-add natin. Okay. So, i-save natin ito sa kung saan man gusto nyong folder. Sa akin, nilagay ko sa temp folder. Okay, so close natin to. Once nagawa na yung CSV, save nyo sa parang ganito siya, save as. So sabi natin this PC, browse. Yan, so make sure lang naka-save as type CSV siya. Yan. Okay. Buksan natin. Save na natin, meron na ako. So next is gawa tayo panibagong scripting. So of course import natin yung CSV. So ako nilagay ko dito sa temp CSV. Import natin dito, tapos ayan, so i-save natin siya sa variable ng user. Ayan, so and then maglo-loop tayo. So alam niyo naman yung loop na yung loop na command, di ba? So for each users, so saan? Dito sa user na variable. So sa kada user dito, sa each users na pagpaloob dito, sa loob nito, anong gagawin natin? Yan. So first i-save muna natin yung mga variable. So hindi ko na iisa-isahin. Paliwanag ko na lang, copy-paste ko na lang yung meron ako dito. Yan. So una, buksan natin yung users na yan. So yung display name, so sa loob, since yung user nito, yung laman nito, nandito na sa users, so ito yung gagamitan natin user. So that display name, so kung ano yung meron dito, isi-save niya dito sa DN. So kung anong meron dito, save niya dito sa GN.
Yan. Ayan, so surname, isave niya dito sa CSN. So, ganun siya. So, kung ano yung data dito, isasave niya dito sa variable na to. Okay? So, post natin ulit to. Then, next is, yung password naman. Ito yung sinasabi ko. Ito kasi plain text ito eh. Mga plain text ito. So, kailangan siya i-convert sa plain string. So, kailangan i-convert para makilala yung string ng password. So, ito yung expression. So, at. So, dito tayo maglalagay ng password ngayon. Okay, so, yung password na sinet natin ay ito, welcome. Yan. Yan, so, yun. So, kung lahat sila, ayan, same password lang sa lahat. Normally, ganun talaga sa kahit sa production, pag yung user, may default na password. New dash. So, next is, gagawa na tayo ng user. Yan. So, first is, new-md user dash display name. So, ano ba yung display name? Ano yung variable na yun? Nandito sa dn. Then, dash. Next is yung given name. Given name. Ano yung variable na yun? gn. Next is yung surname. Yan. So, dash. Tapos, ano nyo lang. Type nyo ng su. Ganun. Tapos, tab nyo. And surname na yun. Next is male nickname. So, MA. Yan siya. And male nickname. Yan. So, kopyahin na lang natin to. Yan. Tapos, next is user principal name. Importante talaga to eh. Kasi ito yung login name nila. So, nakalagay doon. Nakasave dito sa UPN na variable. Yan. So, next is yung password. Password profile. So, ano yung password profile nila? Of course, is account enabled. Yan. Okay. So, ang gagawin natin, mag-what if tayo. Para sure na yung ginagawa natin is tama. Okay? So, kung makikita nyo dito, nakapula siya, ibig sabihin may kulang. Lagyan natin dito, mawala yung pula. So, naka-what if siya. Parang testing natin kung tama yung script natin. So, run natin. Yan. So, ito yung mangyayari. What if performing the operations create expanded call post user. So, magagawa siya ng new user. So, tanggalin natin yung what if ulit. I-run natin na. Run. Yan. So, nakagawa na ng user. Right? Okay, so, check natin. Ano ba yung script? Mag-get user tayo. So, display name. Kung nandito na nga sila. Yan natin. So, ito lang. Selection lang. Yan. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo. Thank you.